Isa na namang panibagong panahon tungo sa pag-angat ng iyong kaalaman sa financial management. Ito ang Finman Kaalaman. Bilang business owners o managers, importante sa atin ang pag-manage ng ating assets. Ngunit, naisip niyo na ba ang measures upang malaman ang kakayahan ng inyong assets sa pag-generate ng income? Upang mas maliwanagan kayo, nandito kami upang i-discuss ang ilan sa efficiency ratios. Bago tayo tumungo sa ating lecture, tignan muna natin ang objectives ng ating ikalawang video lecture. 1. Unawain ang konsepto at paggamit ng iba't ibang efficiency ratios. 2. Suriin ang mga sitwasyon tungkol sa aplikasyon ng iba't ibang efficiency ratios. At 3. Pag-aralan ang kahalagahan ng mga efficiency ratios sa paggawa ng management decisions. Ngayon, ay tuklasin na natin ang mundo ng efficiency ratios. Ang efficiency ratios ay mga ratio na sumusukat kung gaano kahusay ang isang negosyo sa paggamit ng assets nito at pamamahala sa mga operasyon nito upang mag-generate ng profit. Sa simpleng salita, ang mga ratio na ito ay tumutulong sa pagsusuri kung gaano ka-epektibo ang pagpapatakbo ng isang negosyo. Ang efficiency ratios ay mahalaga para sa isang business dahil nagbibigay ito ng mga pananaw kung gaano ka-epektibo ang paggamit ng isang kumpanya sa mga assets nito upang kumita. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga ratio na ito, matutukoy ng mga negosyo ang mga areas for improvement tulad ng pag-optimize ng mga level ng inventory. Matapos nating malaman kung ano nga ba ang efficiency ratios, talakayin naman natin ang specific ratios na higit na makakatulong sa small enterprise owners o managers. Una ay ang inventory turnover ratio. Ang ratio na ito ay nagpapakita kung ilang beses nabibenta at nagpapalit ng inventory ang isang kumpanya sa isang period. Ang mas mataas na inventory turnover ay nangangahulugang mabilis na nabibenta ng kumpanya ang kanilang inventory na maaaring maging magandang sign ng demand o magandang inventory management. Ang formula ng inventory turnover ratio ay cost of goods sold over average inventory. Ang sagot naman na makukuha natin sa ratio na ito ay tumatalakay sa kung gaano kabilis ang pagbenta o pag-ikot ng inventory ng isang negosyo. Ang mataas na inventory turnover ratio ay nagpapahiwatig ng malakas na benta at epektibong management ng inventory na nangangahulugang mabilis na naibebenta ng kumpanya ang kanilang mga produkto. Sa kabaligtaran, ang mababang ratio ay maaaring magpahiwatig ng sobrang inventory o mahihinang benta na maaaring magdulot ng mas mataas na gastos. Ang day sales in inventory naman ay isa pang efficiency ratio na makakatulong sa small enterprises na may kinalaman din sa inventory turnover ratio. Tinatalakay naman ito ang pagsukat sa average na bilang ng mga araw na kinakailangan ng isang kumpanya upang maibenta ang buong inventory nito. Ang formula ng day sales in inventory ratio ay inventory over cost of goods sold times 360 or 365. Ang sagot na makukuha natin sa formula na ito ay nagpapahiwatig kung gaano katagal ang pagbenta ng inventory. Ang mas mababang bilang ng mga araw ay nangangahulugang mabilis na nabibenta ng kumpanya ang inventory, habang ang mas mataas na bilang ay nagpapahiwatig ng inventory ay nakatambay ng mas mahabang panahon. Isa pang efficiency ratio na mahalaga sa small enterprises ay ang accounts payable turnover ratio. Sinusuri naman nito kung gaano kabilis nagbabayad ang isang kumpanya sa mga supplier o vendor nito. Ang formula ng accounts payable turnover ratio ay total net credit purchases over average accounts payable. Ang sagot sa ratio na ating nabanggit ay nagbibigay impormasyon ukol sa pagbabayad ng payables na nakakaapekto sa cash outflows ng isang negosyo. Ang mas mataas na accounts payable turnover ratio ay nangangahulugang mas madalas na nagbabayad ang kumpanya sa mga supplier nito. Ang mas mababang accounts payable turnover ratio naman ay nagpapahiwatig na mas matagal ang pagbayad ng kumpanya sa mga utang nito na maaaring mga hulugan na nag-iingat ito ng pera o nakakaranas ng mga issue sa cash flow.
Kaugnay sa ating nabanggit na ratio, ang days payable outstanding ratio naman ay sumusukat ng average number of days na inaabot ng kumpanya upang bayaran ang mga supplier nito. Ang makukuhang sagot sa ratio na ito ay nagbibigay kaalaman kung ilang araw kadalasan bago magbayad ang isang negosyo sa kanyang mga payable. Ang mas mataas na days payable outstanding ay nangangahulugang mas matagal ang pagbayad ng kumpanya sa mga supplier. Sa kabaliktaran, ang mas mababang days payable outstanding ay nangangahulugang mabilis magbayad ang kumpanya, na karaniwang mabuti ngunit maaaring magpababa ng cash na magagamit pa para sa ibang pangangailangan. Katulad ng liquidity ratios, ang efficiency ratios din ay pwedeng gamitin bilang basis sa pag-alam ng tamang timing sa pagpapalit ng financial management practices ng isang business kung kinakailangan. Maganda rin na i-maximize natin ang mga impormasyon na meron tayo upang mapaunlad ng financial management ng isang business. Meron tayong internal sources at external sources na maaaring pagkuhanan ng mga owners o managers ng mga importanteng data. Ang pag-maximize ng mga impormasyong nabanggit ay maaaring makatulong sa pagdedesisyon natin sa pagpili at pag-apply ng angkop na financial management practices sa ating negosyo. Halika at tuklasin pa natin ang mga nabanggit na ratio sa pamamagitan ng ilang halimbawa. Mula sa data na ibinigay, makukuha natin ang iba't ibang efficiency ratios. Unahin natin ang inventory turnover. Upang makuha ang inventory turnover, gagamitin natin ang formula na cost of goods sold divided by average inventory. Ang average inventory ay makukuha sa pamamagitan ng pag-add ng beginning inventory at ending inventory na kung saan ang result ay di-divide sa 2. Sa halimbawa natin, ito na ay given kaya naman maaari na tayong dumiretso sa pagkuha ng inventory turnover. I-divide lang natin ang cost of goods sold na 500,000 pesos sa average inventory na 100,000 pesos. Kung saan makukuha natin ang 5 times na inventory turnover. Sunod naman dito ang day sales in inventory, kung saan i-divide natin ang average inventory sa cost of goods sold at ang nakuha rito ay i-multiply sa 360 o 365. Para sa halimbawang ito, ang gagamitin natin ay 360. Gaya nga ng formula, ang kailangan lang natin gawin ay divide muna ang average inventory na 100,000 pesos sa cost of goods sold na 500,000 pesos kung saan makukuha natin ang sagot na 0.2 na siyang imumultiply natin sa 360 days. Gamit ang formula, nakuha natin ang day sales in inventory ng 72 days. Sa pagkuha naman ng accounts payable turnover, kinakailangan lamang nating i-divide ang total net credit purchases na 500,000 pesos sa average accounts payable na 50,000 pesos. Mula rito ay makukuha natin ang accounts payable turnover na 10 times. Ang days payable outstanding naman ay makukuha sa pamamagitan ng pag-divide ng average accounts payable na 50,000 pesos sa total net credit purchases na 500,000 pesos kung saan makukuha natin ang sagot na 0.1. Gaya ng days sales in inventory, ang gagamitin din natin dito ay 360 days kaya makukuha natin ang sagot na 36 days. Mula sa na-compute ng mga ratio sa example, makikita natin ang daloy ng inventory at ang outflow ng cash sa pamamagitan ng pagbabayad ng payables. Ayon sa inventory turnover, ang negosyo ay nagbebenta at nagpapalit ng kanyang inventory ng 5 times sa isang taon. Mula rito ay nakuha natin na tumatagal ng 73 days bago ito maibenta ayon sa days sales in inventory. Ang rate na ito ay makatwiran ngunit hindi sobrang bilis. Ang pagbabawas ng days sales in inventory ay maaaring mag-free ng cash na nakatali sa inventory. Sa kabilang banda, nagbabayad ito sa mga supplier halos tuwing 36 days ayon sa days payable nito at accounts payable turnover na 10 times.
Dumako naman tayo sa summary ng ating paksa. Ang efficiency ratios ay ginagamit bilang panukat sa kahusayan ng isang negosyo sa paggamit ng assets nito. Mahalaga ito dahil ito ay nagbibigay impormasyon ukol sa mga weak areas sa operation upang mapabuti ito. Pinag-aralan din natin ang mga efficiency ratios na makakatulong sa financial management ng isang business owner o manager. Ang inventory turnover ratio ay ratio na sumusukat kung gaano kadalas makabenta at magpalit ng inventory ang isang negosyo sa isang period. Kino-convert naman ng day sales inventory ang mga turnover ratio na ito sa isang time-based na pananaw, kung saan sinusukat ang average na tagal na kinakailangan upang makumpleto ang bawat cycle. Ang accounts payable turnover naman ay tumutukoy sa kung gaano kadalas magbayad ang isang negosyo sa kanyang mga supplier. Katulad na lamang ng day sales inventory, ang days payable ay nagpapakita kung gaano kadalas ang pagbayad ng negosyo sa kanyang supplier in the form of days. Oras na para ipakita ang iyong natutunan. Narito ang ating post test upang sukatin ang iyong kaalaman sa ating topic. Maraming salamat sa panonood. Sana'y napabuti namin ang inyong kaalaman sa financial management. See you sa ating susunod na aralin!